1 Timothy chapter 1 verse 17. Now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Magandang araw, ang tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang invisibility. At ang una pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God is invisible but present. Ang ating Panginoon Diyos daw po ay hindi nakikita ng physical eyes natin. Kasi nga, di ba, invisible siya. Siya po ay spirit. Pero hindi po ibig sabihin na wala siya. Kaya nga po, siya ay omnipresent o laging nasa atin. Present siya sa lahat ng lugar, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari. Kahit hindi po siya nakikita, present pa rin siya sa bawat bahagi ng ating mga buhay. Parang hangin, hindi po natin siya makikita, pero ramdam po natin. Ganun po ang ating Panginoon Diyos. Ganun ang Diyos na sinasamba natin. Hindi man natin siya literal na nakikita, nararamdaman natin yung kanyang presence, yung kanyang blessings sa pamamagitan ng kanyang guidance at protection sa pang-araw-araw nating mga ginagawa. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuroan ni Pastor Russell Ocampo ay God reveals Himself in Christ. Kahit na ang ating Panginoon Diyos po ay invisible, pinili niya pong ipakilala ang sarili niya sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo. Si Jesus po ang ating Panginoon sa Kristo, yung visible image of the invisible God. Siya po yung parang tangible na presence o invisible presence ng ating Diyos Ama. Ibig sabihin po, kung gusto po nating makilala ang ating Panginoong Diyos, kung gusto nating makilala kung sino ang ating Panginoong Diyos, tignan po natin ang ating Panginoon sa Kristo, kung paano po siya nagmahal, kung paano po siya nagpatawad, kung paano po siya nagturo ng katotohanan, at kung paano po siya nagsakripisyo sa kabila ng kasalanan na ginawa natin, sa kabila ng grave sins na nakumit natin simula pa lamang ng panahon ni Adan at ni Eva. Kaya sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo, nagpapakilala ang ating Panginoon Diyos sa atin ng mas personal at mas malinaw. Kaya nga sinasabi po sa Biblia niya na ang ating Panginoon sa Kristo ay Emmanuel, o ang ibig sabihin po ay God with us. Siya po ay ang paraan ng ating Panginoon Diyos para makipag-relate sa ating mga tao. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuroan ni Pastor Russell Ocampo ay God blesses those who believe. Yung mga taong naniniwala o nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, kahit po hindi siya nakikita o hindi mismo nakita ng mismo mga mata natin, ay pinagpapala ng ating Panginoon Diyos. Hindi lang ito tungkol sa material blessings, hindi lang tungkol sa pera, sa kayamanan, sa salapi, kundi pati sa spiritual blessings tulad po ng kapayapaan, peace, hope, pag-asa, kaligtasan, at syempre, last but not the least, ito yung pinaka-importante, which is the salvation or the eternal life. Kaya ang pananampalataya po natin sa invisible God ay hindi sayang. Kasi nga po, God honors that faith. God honors the faith that we have even though we can't see Him because He is invisible. He is in the form of spirit. Kaya masaya po siya kapag nagtitiwala tayo sa Kanya kahit walang visible proof. At dahil po dito, binibless niya po tayo sa paraan ng minsan hindi natin inaasahan. Pero ay nga po, kahit hindi po visible ang ating Panginoon Diyos, yung presence niya by simply guiding us and simply giving us the best way, best tawag dito, basta sobrang hindi ma-explain o hindi ko matarok sa akin kaisipan kung paano tayo ginagabayan nating Panginoong Diyos, though hindi natin siya nakikita physically. Yung presence niya, yung guide niya, yung love niya ay nararamdaman natin dito sa mundo, sa mundong ibabaw, kahit na yung sa mga bagay na o sa mga pinagdaraanan natin na mahirap, doon natin siya mas nararamdaman, o kahit doon sa mga bagay na masaya, mas na feel natin yung presence niya, na mas na-appreciate natin, na kaya tayo nagiging masaya dahil yun yung kalooban niya. Kung minsan naman kung bakit tayo nalulungkot, dahil gusto niyang iparamdam sa atin na tawag dito, tumibay tayo, o gusto niyo ipadaan sa atin yan para i-test kung paano tayo
mag-react sa certain problems o sa certain task o tawag dito pagsubok na ibinibigay niya sa atin, and hindi lang test kundi para hubugin tayo as a human being, para mas maging develop o mas lumago tayo bilang mga tao. At wala na akong gustong iyan. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Amen.